province of Zambales is 70% mountainous and 30% lowland. The dry season is from October to June, while the wet season is from July to September. It is composed of 13 municipalities and 1 city, which is divided into 2 congressional districts. Its total land area is approximately 371,440 hectares, 69% of which are considered as timberland and 31% is alienable and disposable land. On the other hand, the Provincial Environment and Natural Resources Office under the DNR Region 3 or Central Luzon Region had 2 Community Environment and Natural Resources Offices or CENROS for short, located in Olongapo City and Masinloc. The jurisdiction of Centro Olongapo consists of the municipalities of Tabangan, San Felipe, San Narciso, San Antonio, San Marcelino, Castillejos, Subic, and Olongapo City, while Centro Masinloc has the municipalities of Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig, Iba, and Botolan. Well, the National Greening Program, or NGP, was enacted as Executive Order Number 26. It really aims to plant 1.5 billion trees in 1.5 million hectares nationwide from 2011 up to 2016. It gives emphasis on government policy to pursue sustainable development, poverty reduction, food security, biodiversity conservation, and climate change mitigation and adaptation. For our social significance of the project, we have tapped a total of 2 non-government organizations and approximately 34 people's organizational partners distributed in Olongapo, 13 POs, and Masinloc, 21 PO partners. For the total number of membership for each people's organizations, there are approximately 3,281 distributed into Olongapo, 1,802, Masinloc, 1,479. For the period of 2011 to 2015, the province has established a total of 12,609 hectares plantations under the NGP, for which Centro Masinloc has contributed 7,721 hectares of established plantations, or approximately 61%, while Centro Olongapo contributed 4,888 hectares established plantations, for a total of 39%. For the total number of seedlings planted into various commodities, these are about 6,484,000. These are distributed into different commodities such as urban, reforestation, agroforestry, fuel wood, bamboo, timber, fruit tree, coffee, protection forest, protected area terrestrial, and rattan. Well, these audiovisual presentations you are about to watch will showcase our province's best NGP sites from each of our CNR offices. It will feature different people's organizations we are working hand in hand with for effective implementation of the National Greening Program, along with our best participating partner institutions such as the academe, the non-government organizations, and the local government unit. So sit tight and enjoy. Pag-implement namin ng National Greening Program dito sa Centro Olongapo City, sa buong 5 years, meron na kaming naitanim na 2,738,000 seedlings covering 4,887 hectares. Ang layunin ng National Greening Program ay para mapanumbalik ang mga buhay ilang sa ating kagubatan. At ito ay gagampanan natin sa buong 5 taon. May mga partners tayo na nag-adapt sa mga 75 sites na ito. Nakakalat ito sa buong Southern Zambales, Olongapo City hanggang sa bayan ng Kabanggan, Zambales. Ang NGP talaga, kung wala yan, paano ng mga kababayan ko na umaasa rin sa trabaho? May mga trabaho naman po kami hanggang ngayon.
yung mga kababayan. Nabigyan din kami ng kahit na nakakuha kami ng grass cutter. May kalabaw kami. At saka konting yung lahat ng pamlat nila, mayroon din pong mga tanim. At yun natin po ang naiaano namin sa ibang katutubo. Dahil katutubo po lahat kami kasi. Kung walang NGP, siguro po wala ring malaking pakinabang sa mga membro dahil sa ngayon, membro po ang ginagamit namin para mabuo namin at maging maayos itong project na NGP. Ang nakapaloob po dito ay ang NGP project na 370 hectares. Meron pa po kami sa labas naman nakadagdag 20 hectares. Ang naipundar lang po namin sa mga ng NGP ay tulad ng mga gamit, materyales para sa bundok tulad ng grass cutter, mga panabas, pang fertilizer sa mga namin, mga tanim po namin. Binigyan ako ng gobyerno ng project na magtanim ng NGP tulad ng Auri, Acacia Mangyum, saka Ipil-Ipil, Kakawati noong 2013. Naipundar namin po, ito nagtanim kami ng mga halaman tulad ng mga fruit bearing, karagdagan ng aming project ng NGP. Ito pong aming NGP ay napakalaking tulong na naibigay ni Presidente Pinoy sa aming mga miyembro ng CBFM. Unang-una, meron po kaming commodity ng coffee. Ang mga tao po ay nagtulungan na makapag-raise ng mga seedlings upang magkaroon sila ng additional livelihood para po sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ganon din po, ito pong aming kape na project dito sa Subic Kawag ay nag-start po ito ng 2014. Ngayon po, meron na po kaming tricycle. Dahil po sa pag-raise namin ng seedlings, nakabili na rin po kami ng second-hand na van. Ang National Greening Program po ng ating pong mahal na presidente ay malaki pong naitulong hindi lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga indigenous people ng lugar na ito, ng San Rafael. Ito pong area na to ay area po ng ABEP na fuel wood plantation na 138 hectares. At ang mga nakatanim po dito ay, kung mapapansin po natin, ay mga mangyums. Dahil po doon sa pinrovide ng ating gobyerno na project, hindi lamang nakatulong sa mga tao, bagkus nakatulong din sa atin pong environment. For years, NETC and DENR have been partners in the conduct of activities that focus mainly on protection of environment and of course its preservation. Since 2013, because of Executive Order number 26, which is the National Greening Program, we have been partners in planting talisay, mahogany, nara, fire tree, and rain trees here in NETC. It is actually a 10-hectare site for DNR to plant trees with us. And since 2013, we have planted 4,000 seedlings. From NGP, nabuksan namin yung awareness namin. Tapos, nanganak sa isang local program, yung Green Factory. Yung NGP site po namin sa Barangay Santo Niño, ito po yung nababanggit ko na nasa tabing dagat. Ang significance nito, ito po ay local LGU participated. Ibig sabihin, nung nilaunch natin, nung sinimulan natin tamnan, yan po ay ang nag-participate municipal officials, barangay officials, volunteers, mga ordinaryong private citizen. At ang kagandahan, nung naitanim po ito sa area ng shoreline, napaka-direct ng pakinabang dahil tabing dagat. So lahat po ng nagpupunta sa tabing dagat ay nakakasilong dito sa mga tinanim natin. Ang Senro Masinloc ay nagpapatupad ng NGP. As of to date, hanggang including the target of 2016, meron tayong 135 polygons covering 10,039.5 hectares of NGP. Records will show naman na ng ating mga NGP, particularly for Senro Masinloc, ay performing with, of course, the help ng ating mga people's organization. Yung NGP, basically ay hindi lamang naman ito
sumasagot doon sa gusto nating maging katugunan sa climate change. Bukod dito, nagiging daan ito para magkaroon ng employment yung ating mga local communities. Sa tingin ko, mas crucial yung ginampan ng role ng ating mga people's organization dahil hindi mangyayari na itong NGP na ito ay matutupad kung walang acceptance ng mga communities. Ang mangrove ngayon ay malaking pakinabang ng aming mga kababayan, lalo-lalo na dito sa aming kabarangay. Naging positibo, lalo-lalo na sa tulong ng mga DNR na mataas na kinaukulan kung paano itanim ito. Lahat ng mga kasamahan namin dito naging bunga kung paano madagdagan ang aming kabuhayan dahil sa marami kaming isda ngayon na nahuhuli riyan. Malaki po ang naitulong dito sa aming komunidad. Nakatulong po kami sa pagpapaganda ng kapaligiran. Marami po dito kaming natulungan na mga maliban sa out of school youth, yung mga bata pa po na nag-aaral. Nung panahon po na nagagawa po kami ng seedlings, sila po yung tagapating namin at nakakatulong sa pag-augment ng kanilang tuition fee ang kanilang kinikita dito. Nakakatulong po sila sa kanilang mga magulang. Sa mga membro po namin, marami na rin natulungan ang programang ito. Nakapagpaaral sila ng kanilang mga anak, nakabili ng mga gamit pambahay at gamit pang sakahan. Kaya malaking tulong po ito sa aming mga membro. Itong NGP 2013 ay in-establish namin ito. Kasalukuyan namin tinatamnan. Ako po nagpapasalamat nga dahil ang mga tao namin ay may pakakita ng pera kahit papano. Ito ay malaking tulong sa amin kasi maraming nakapatayo ng magagandang bahay, sasakyan. Yun po ang naitulong niya. Ang impact po sa amin ng NGP ay maganda naman dahil nagkaroon po kami ng trabaho, lalong-lalo na po yung mga walang permanenteng trabaho, lalo sa panahon ng tag-ulan ay nabigyan po namin sila at kami rin po nabigyan ng trabaho sa panahon ngayon. Mula noong 2014 hanggang sa kasalukuyan. This is the first time na nag-handle ng Forest Hills Garden ng Comprehensive Site Development, which is hindi biro. Medyo mahirap na trabaho. Kaya lang, with the help of Senro Masinloc, 100% full support sila sa amin dito as in nag-i-stay sila dito. Kaya na-accomplish namin ng maayos itong site na ito. Sa ngayon po ay nandito po tayo sa site kung saan nakakonfine yung mga iba't ibang NJP funded projects ng DNR. So isa po dito yung clonal nursery, itong mycorrhizal production project at saka itong likod po ay yung urban site po ng RMTU. Ang NJP project po namin ay kung saan dito po namin na-expose ang aming mga estudyante sa laboratory, lalong-lalo na sa sexual propagation po ng mga seedlings. At ang aming mga seedlings ay na-distribute po sa mga iba't ibang sektor ng lipunan. Tutuwa naman po ako, nakatuwang po namin ang Senro dito po sa bahay na Masinloc na mayroon po kaming close coordination para po dito sa National Greening Program. Actually, mayroon po kaming 2 barangay na nagkaroon ng MOA signing na sila din ay magkakaroon ng National Greening Program somewhere in Barangay Taytal at ang Barangay Baluganon. And kailangan ho natin magtanim ng magtanim para po sa kinabukasan at higit sa lahat para po sa ating mamamayan. Let's make Masinloc green. This project is a field project of our Secretary Ramon P.G. Pahe, the Arboretum of the province of Zambales. Out of this date, we have our major activities is the establishment of the site, the perimeter survey. After the site preparation, we planted the saplings that we gathered, and we have also purchased other saplings
of different species from seedling suppliers. We are conducting clearing of the area, like cutting of vines and grasses underneath the plantation. At this moment, we are just conducting maintenance and protection and patrolling. Bukidnon Forest Incorporated is a subsidiary company of Natural Resources Development Corporation, or NRDC, established to develop commercially viable and environmentally suitable forest plantation, providing a model for eventual forest commerce developed in the Philippines. A memorandum of agreement was entered into and by BFI with DNR Region 3 on October 19, 2012 for the development of 4,000 hectares of forest land, which was later amended to 2,000 hectares in 2014 to be more attainable at Barangay Ginabon, Santa Cruz, Zambales, in support to the National Greening Program. Site assessment showed a net plantable area of 2,024 hectares. BFI produced 1,774,000 plantable seedlings from 2013 to 2015. Aguho, Mangyum, Benguet Pine, Banaba, Eucalyptus, Nara, Tangile. Maintenance and protection activities are also conducted carefully to ensure high survival rates among plantations. Activities such foot patrol works, strip brushing, immediate replanting, ring weeding, and fire land establishment among many others. Maraming salamat po at nabigyan kami ng project ng NGP. Maraming salamat sa inyong tulong sa amin. Sa pagbibigay po sa amin ng pagtitiwala, opportunity, and dun sa trust. Ito ay malaking tulong sa amin. At hindi lang para sa amin, para din po sa kalikasan. Malaki po ang naitulong dito sa aming komunidad. Lahat ng ito na malaking pagkakataon na ibigay sa amin. Maraming salamat sa mga tulong. Ito ay isang kasiguruhan na ang haharapin na ipapamana namin sa susunod na henerasyon. We thank the personnel of DNR for your efforts and for being with us in this noble job of making this place, making this world a better place to live in. Thank you, DNR, and more power to you.